Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may dalawang senador po na nagpakatotoo na at hindi na po sila nagpaka-plastic pa. Para malaman na ho talaga ng taong bayan kung kanino ho sila loyalty. Okay? Issue po ito sa kay Kibuloy ho, na kung saan sinabi ng isang senador na si Tolentino ay irespeto daw ang karapatan ni Kibuloy na hindi mag-attend dyan sa Senate hearing. Diba? Diba nakakatuwa o nakakalungkot bang ginawa ni Tolentino? Kayo po ang maghusga kay Tolentino ha? Ito na nga po ang nasabi natin. Wala na nga ho tayong napapala kay Senador Robin Padilla. Dinagdagan pa nito ni Tolentino. Diba? Kanino ba talaga ang loyalty nila? Sa mga biktima na hindi man lang pwede silang magtanong? O kay Kibuloy? Diba? Maliwanag po sa sikat ng araw. Diba? Ito naman si Senator Robin Padilla, pumunta doon sa nasabing hearing, nung last hearing, hindi naman nagbigay ng kung ano-ano na parang ikondina ito si Kibuloy. Bagkus, parang ipinakilala niya pa na mabait si Pastor Kibuloy. Diba? Dito kay Tolentino, sabi irespeto ang karapatan ni Kibuloy. Paano naman po ang karapatan ng bawat Pilipino, ng mga biktima na lumapit sa Senado? Yun lang pala mapapala ng mga biktima kapag may lumalapit sa inyo, kapag may ipapatawag ang akusado at hindi pumunta dyan sa Senado, sasabihin lang irespeto ang karapatan? Hindi ba nakakahiya na hindi kayo pinapaunlakan kapag pinapatawag nyo ang isang akusado? Di ba? Tapos ito lang ang sasabihin nyo, respeto ang karapatan ni Kibuloy. Wow ha, may care pa kayo kay Kibuloy. Paano naman ang care nyo sa mga biktima? Tolentino, di ba? Senador Tolentino, saan ba ang mo, presensya mo? Sa kay Kibuloy o sa mga biktima? Parang maliwanag yata sa sikat ng araw, di ba? Na parang may care ka pa dito kay Kibuloy, pero dito sa mga biktima, wala ho kayong pa-care. Di ba? Paano naman ang karapatan ng mga biktima? Iniisip nyo ang karapatan ni Kibuloy, pero ang karapatan ng mga biktima na gusto ng mga biktima na nandiyan kayo para sila ay dinggin or pakinggan ang side by side sa kanila, pero parang mukha yatang hindi yata nyo kaya ipagtanggol ang ating mga biktima na lumalapit sa inyo at agad-agad nyo lang sasabihin na irespeto ang karapatan ng akusado. Ganun at ganun na lang ba ang mangyayari kapag may influensya at kilalang tao, kapag bilyonaryo ang inaakusahan? Hindi nyo ba pwedeng ipatawag dyan? Dapat mag-pulpos nga ho kayo dyan, kasi parang nakaka-insulto naman na Senado na ang nagpapatawag kay Kibuloy pero hindi pinaunlakan ni Kibuloy, tapos dadagdagan nyo pa na irespeto. So lumaki lang ang ulo ni Kibuloy, di ba? Ito pa, message ni Robin Padilla. Basahin ho natin ha. Dapat siguro dalhin ito sa korte kasi syempre, ayan, tinitingnan natin ang parehong karapatan. Ayan, may karapatan ang nag-aakusa at inaakusahan. Yung ganitong usapin, ang pinag-uusapan dito, law and order na. Ang sabi ni Robin. Sabi niya, syempre tinitingnan natin ang parehong karapatan. Tama po yun, Senador Robin Padilla. Titingnan o pakinggan ang bawat karapatan, di ba? Pero bakit kailangan padadalhin sa korte na kung pwede lang naman sa Senado? Huwag niyong sabihin na hindi korte ang Senado. Yes, tama po kayo. Hindi po korte ang Senado. Pero kinikilala po ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na magpatawag ng testigo o inaakusahan, at kinikilala ho sila ng Korte Suprema na mag-issue ng subpoena at magpa-cite in contempt at ipaaresto ang nasabing akusado. Diba, Senator Robin Padilla? Hindi naman po yan, dinidinig sana sila, papakinggan ho sana sila dyan sa Senado.
Di ba? Maaaring sabihin natin wala sa batas ang ganito. Pero dahil nga po sa end of legislation, di ba? Kaya kinikilala ho sila ng Korte Suprema. Kinikilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na magpatawag ng testigo or inaakusahan dyan sa Senado. Di ba? Pero sige lang, Senador Robin Padilla, igagalang ho namin ang respeto ang pasya mo. Maliwanag pa po dito na kayo po ay pumapanig kay Kibuloy, hindi sa mga biktima. Pero okay lang, may susunod na eleksyon. Di ba? Kaya tandaan nyo na to mga kababayan. Ang mga tao ngayon na mga senador na parang walang pakialam sa mga biktima na lumalapit, huhusgahan ho natin yan sa susunod na eleksyon, ang pagboto ng tama. Kaya sana maging lesson learn na ito sa atin lahat na mga kababayan, na hindi perkit sikat ibuboto na. Kailangan iboto ang may talino, ang kaya at maganda ang record. Di ba? Di ba? Nakatatak na ho sa atin yan. Sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan. Sa mga senador dyan, na kinikilingan pa ang mga maimpluwensyang tao kaysa mga mahihirap na mga biktima na nagrereklamo at lumalapit sa inyo. Sige lang ho, ipagpatuloy nyo lang po yan. Ganito na po ang ating mga iilan sa atin ng mga opisyal. Imbes na kampihan ang mga biktima, bumabaliktad tuloy. Mas kinakampihan nila ang inaakusahan ng mga maimpluwensyang tao. Nakakalungkot po ito, pero wala na po tayong magagawa. Kung may dapat man sisihin, yung mga kababayan natin na mga bumoto ng mga syunga-syunga. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? At least nagpatunay na o nagpakilala na itong dalawang senador na ito kung kanino ho ang kanilang loyalty. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.